wala naman na siya man ma-appeal sa ato. Sundalo na bahala na. Sa ato. Pwede na sila matauran ng tubig. Nabawa na nga. Again, at this juncture, ay sa pauban sa Kadampan News. Natakaroon sa Camp Domingo Leonor sa DCP office kung ato maninabi ang atong spokesperson kaya tagapagsalita sa DCP o City Director si Ma'am Police Captain Hazel Caballero Tuwason. Kahayag niya among mga pinapanginahanlang information regarding sa umaabot na itong Kadayawan celebration. Maayong buntag kayo mo, Police Captain Hazel Caballero Tuwason. Yes, sir. Maayong buntag, Sir Carlo. Maayong buntag, Sir Basenya, sir. Maayong buntag sa followers sa programa sa Kadampan. Maayong buntag sa tanan. Yes, okay. So, sa way pagnaman, kung yung sinabi na yung unang pamakanan ako, kanang bago nga mga City Director karon si Mr. Mananwarit. Kumusta naman ang iyang pangatundanan o sa iyang pakikimaman sa mga tao sa pag-obserbar sa ato ang syudad sa Davao? Yes, sir. Nga to ang bagong acting City Director, sir, na si Police Colonel Manan. Caracas Muarit, sir, as City Director, sir, first thing impression, sir, no, sa Davao City is very peaceful. And then ato alang challenge dirigid, sir, sa Davao City Police Office kung saan pag-sustain ang kahagsay kalinaw sa ato ang syudad. And then ato ang acting City Director, sir, no, is kanunay siya nag-monitor sa ato ang areas of responsibilities para makawalo siya kung sa pa'y angay i-improve sa ato ang mga station commanders and other support units na others sa Davao City Police Office. One of the statement na ginagawa sa ato ang acting City Director, sir, no, as he assumed as the City Director sa ato ang Davao City Police Office is no mercy to those individuals involved in criminal activities. Pinadihapon, sir, no, ang dili po angay nga malambigin ang ato ang mga personnel sa mga illegal na mga buhaton para dili mamansahan ang atong organization, sir, no? Especially part of the Davao City Police Office. And then ang ato ang acting City Director, sir, nagasuri na siya, sir, no, sa mga police stations dili sa ato ang syudad sa Davao and nagtatuyod po siya permi para makabalo siya kung katong mga areas nga na-report sa mga station commanders nga dapat mga illegal activities, daghan taong mga reported incidents, so kailangan ito sa ato ang City Director, sir, no, para mas ma-improve kung ma-advise na ato ang mga station commanders kung sa mga strategy na pag-abuhaton para ma-stop na or ma-lessen or wala na yun ang kaning mga krimen nga nahitabo anang mga oras sa ulihan ng lugar. Kaya pa na ito, pagkakaan niya itong Marcelo Police Captain Nick. Kaliabot naman yung good. Sunod bulan ang ika-40 na pag-celebrar sa Kadayawan sa Davao. So, kabalo pong ginapitaral sa akong pulisan. Pero kung siya akong mga challenges or katong sa directive ni Police Colonel Muarit, ang atong City Director, alang sa hindi mo malinawan ang atong pag-celebrar sa Kadayawan. Yes, sir. Nga to ang acting City Director, sir, no, Police Colonel Muarit na natin mga conferences nga gihimo, especially umaabot na nga to ang Kadayawan Festival 2025 this month of August. So natay 6,990 personnel from Davao City Police Office nga i-provide nato, sir, no, for security. And napatay mga plans ang sa sir, na para ma-finalize na ang ato ang security plan for the Kadayawan Festival. Napatay pag-abuhatan na ng meetings with the local government unit and other agencies. So dili lang ang Davao City Police Office ni sir, no, ang maghahatag ng seguridad during the Kadayawan Festival 2025 and napadiha ang Task Force Davao and other security forces and safety
clusters nga maghatag ug nga seguridad for this coming Kadayon Festival. So nagpasalamat ang in advance sir no ang kanunay gyud ko pasalamat sa Davao City Police Office sa kanunay nga suporta sa gingon sa ato ang acting city director sir no dapat partner gyud ang Davao City Police Office, local government unit, the barangay officials, and then the community. Pwede nga si Davao City Police Office lang, di si LGU lang, the barangay, the community, dapat mag-ano din sir, magtinabangay para masustain nato ang kahabsay ko rin sa ato ang sudad sila. Pwede po na ako mas... Ano po? Yes. Ako na lang ang matana sir. Ma'am, nagpabilin ba ba ang palisiya ni President Rodrigo Roa Duterte regarding ang mga kasablugan sa Kadayawan nga gialaw ang atong mga nalihis ng mga kaigsuunan na pwede sila magsabulog sa ilang pamilya basta wala lang, dili lang siya magdala og armas o maghimo kasamok sa kasaulugan sa Kadayawan. Nagpabilin pa ba? Nag-allow sila? Ano pa ba ka ng mga Mo negresyo? participate sa dili ano mga nalihis na itong mga kaigsuunan? Wala man tayo ginawawad good sir no nga mga kung sa may mo join, witness sa ato ang Kadayon Festival o other activities dito sa atong areas of responsibility. Bisan pa ikaw na yung mga record as long as during the event, dili ka magkabadlong. Kaya na ang ato ang Davao City Police Office and other uniform personnel nga nagbantay sa mga activity diri sa ato ang siyudad sa Davao. So wala tayo ginapili sir kung sa may mo join, witness for the coming Kadayon Festivals. Kung giingon as long as dili ka maghimo og mga violations or krimen during the event. So ang ato ang concern no, ang ato ang City Mayor nag-monitor man po sa atong mga activity dito sa atong siyudad sa Davao and also with our Acting City Director Police Colonel Arif sa umaabot ng Kadayon Festival. Ang City Director sir no is hands-on din siya sa tanang mga activity and sa tanang mga krimen nga nahitabo dito sa atong siyudad sa Davao. Punta pa nga ato ang City Director sir para ma-solve kining mga cases na kailangan pa isulbat. So ang ato ang mga station commanders, challenge yun nila nga every krimen na nahitabo sila ang areas of responsibility kailangan na ipas sa positive result. Siyempre ako mga PA na nakita nila, PA man basta wala lang dalawang armas, so tinuyo sila sa kasulugan sa Kadayawan, hindi sila dakpon. Yes sir, as long as wala sila May armas. Hindi sila sa atong Hindi tingin sir, maghimo. hindi sila magiging krimen. Mga Okay sir lang. no, okay lang, wala problema sir. And then kung wala kay mga warrant of arrest na pending sir no nga nakapandiha nga binahimo pa sa ato ang mga kapulisan nga asa sila ma-arrest or no. Pero sa kawagingon sir, bisan pa og kanang bisan asa wala tay kiligon na mag-join mo witness sa activity dito sa atong siyudad sa Davao. Sa kawagingon sir, basta wala kay gihimo masalamat. Sa Captain, mukatanan po in regards sa katong mapisang tanan mo. Pero syempre, naman ko yung mga nagtatag na doon na reports na may mga missing in the recent events, especially katong mga daw bandit, but unfortunately, sayot ang naghatag ng information. So, nadamay man mo ko in the recent report na syempre nalalakong nila no, pero syempre nadamay man ang kapulisan no, sa pagpangitan na nakahatag po na kaso kay Limang Galileo pero kasi ako panawagan nato sa mga kabataan ko na hindi lang sila maglakaka o syempre ingon na daw na missing sila o nandit pero di ay ito yung nagpaslahin sa within the jurisdiction sa contact kayo. Yes sir, I remind lang natin sir no, especially sa mga kabataan ko sir no, na usahay siguro na natin mga rason na walang naman natin mahibalik kung ano napunta sila dito sa sitwasyon. So ang ato lang yun dito sir is if one of the citizen nga kailangan maprotekta sa ato mga kabataan ko na ato silang i-guide sir no. Bisan pa man na sila violation na gihimo, ang ato ang responsibilidad na magprotekta sila is ana kanunay. Pero kung the part sa Davao City Police Office, remind lang nato sa mga kabataan na kung naa sila problema, dili nato i-post sa social media. And dili kung nato i-share, sir, no, kung naatay makita sa social media,
na wala pa ma-validate sa ato ang kapulisan. Like what happened sa area sa Turil. So, dili ta mo conclude dayon, dili ta mo ingon dayon na gikidnap yun na siya. Pero wala pa validation na mo, wala pa resulta sa investigation na mo sa ato ang kapulisan. So, magpaabot ta sir kung na may makita sa social media na wala pa makandakan investigation, dili na to i-share. Sir, no? And then, kung naman mo makita sa social media nga maka-apekto sa ato ang seguridad sa ato ang Ciudad Davao, direct call the the nearest police station kung asa under sa iha ang jurisdiction sa area. Under sa iha ang area, sir. Para makandakan ka na sa validation, sir, no? Kung dili na makahasol pa, dili makahatag o kabalakas, labi na sa mga ginikanan. And remind lang po nato, sir, no, sa like what happened sa Turil, involved ang isa ka minor, dili lang po nato i-bully, dili lang po nato i-condemn, sir, no, kaysa ko ay limon, sir, wala takabalo kung sa problema niya, kung anong ni sangko siya sa nga ng sitwasyon nga naghimo siya o kanang istorya, sir, no, nga kidnap siya o niya nag-record ka o kanang voice message na mo ni nito mo na, and then we found out nga dili ba tinuod. So ato alang gid diri, sir, no, dili lang ta magpataka o pakatag o mga false information without validation may conduct sa ato ang kapulisan. So, careful lang kita kanunay kaya pwede ta palang og kaso once ma-prove na imuhang gipost sa social media is fake and fabricated. Example mo ka sa terms na katong design with the area sa jurisdiction sa 19 mga stations na kasi doon na ba tayo mga ginabuhat na symposiums sa mga kabataan in regard sa katong wala naman ito sa nito po atong mga videos and hindi na nato balipon pa pero kung saan ang pagpasabot nato sa atong mga kabataan sa pang-publikong tulungan nga dapat magsalita sa atong members ng kapulisan o dapat nato i-report ang atong mga tulungan sulod sa tulungan nga dili maayo. Yes, sir, part sa programa sa ato ang active city director, sir, no, Sir Muarit, isang pagbisita sa mga eskwelahan diri sa ato nga Ciudad Davao. And na-start na gani, sir, no, ato ang city director sa magbibigta og mga eskwelahan nga kandakan nato og kanang symposium, especially bullying, sir, no. Kay mao na siya ang number one na problema sa mga eskwelahan. And then to be followed na siya nga ibuhaton sa mga station commanders. Kay one of the instructions ng good, sir, sa ato nga chief NP is to stop the bullying inside the school premises, sir. Kay mo siya ang rason kung sa gawas na imong kulatahan, grupo-grupo. So di kaya nato na, sir, no, during this time, sir, no. Mao nang naay programa nga ato ang city director na mo-visit, magkanda og symposium, istoryahon katong mga estudyante nga involved sa bullying para ma-correct na to, sir, no, o dili na makahatag pa o kahasol sa mga maestra, especially sa mga students nga ilahang i-bully inside the school. Mas Ma'am, nagapadayon ba ang foot patrol ng kapulisan sa makapagtaw? Yes, Hasta sir. ba gihapon sa gabi, nag-foot patrol sila? Yes, sir, ang Davao City Police Officer, no, isa ni siya sa ato ang best practice na tayo foot and bike patrol unit sa Davao City Police Office. Mo na makita nato sa mga kasana, sir, no, nga naay mag-bike. Dahil kung nang naay mag-foot patrol. So, naay makita nato diyan mga foot patrol yung sir, mag-bike o foot patrol diri, especially mismo sa ato ang sentro sa Ciudad Davao. So, naagihapon, sir, dili na mawala. Karon, sir, na apay nagkanda ko ng patrolya, bike and foot patrol, and wala pa nang wala na unit din sa ato ang DCPO. Dili siya mabalik ang atong outpost kaya sa mga outpost na corner sa Yes, sir, ang ato ang chief PNP, sir, no, dili siya gusto nga magstay lang sa outpost ang ato ang mga PNP personnel. So, ang tumong sa ato ang chief PNP, sir, na mao ng 90% of the total strength sa stations is na sa gawas. Mao na siya ginatawag patrol unit, sir, ba. So, ang 10%, the remaining 10% nga mabilin sa total strength sa station is admin duties. Ano sila magabuhat sa mga paperworks. And then the 90% is na sa gawas. So, mo na ang gusto sa ato ang GPNP. Dili lang purpose ana, sir, is katong 3 to 5 minutes response time. Ang purpose ana po, sir, is the crime prevention, police visibility, especially those places, sir, na yung mga reported incidents. So, katong mga
natay gipang butang ng mga bisectors para just in case nga na magtawag sa 911 nga na mga kailangan yung responde is mo na itong mag-responde katong doon sa area. So natay mga sectors na ginabuhat na sir nga dili na magikan sa police station ang first responder. So gikan na sa sir sa bisector ng mga ginabutang sa ato ang mga station commanders. So, hindi na mag-listen kung dili na asayon na kayo pag-responde sa pulisan kung na siya sa field. Yes sir, mo na ang ginatutukan karon sa ato ang acting nga city director sir no. Mangunay gina siya monitor sa simulation exercises nga ginabuhat nato daily. Kung maghatag ko ng senaryo ato ang acting city director sir katong acting personnel na adol sa area mo say first responder na pag-ato sa area sir sa nangayo tabang. So sa kong hingon sir dili na pang station na nagikan nga to ang first responder. So nana dito sa sectoral nagihimo sa ato mga station. Please Captain, ako po yung isa pa pangatay sa katong recent situation na may mga tabong pag-usip pa tayo sa mga landing and camping sa gawas sa mga pero kasi atong ginabantay na to sa atong mga tensionan na bili lang ka bili lang ka mga kailangan lang sa atong sa handok labi na public official ba or just citizen na private citizen na hindi mo na itong namuyo sila sa kahilom na yan sa magpapagawa sa Yes sir, atong i-concern no, panawagan those individuals na like biktima ba sila or kung dili ba sila gusto mabiktima. Katong mga mabiktima sir no, especially mag-post unta sa social media without reporting the incident to the police stations. Ang yun lang yun nato na mag-report sila sa police station para makandakan ka ng investigation. Dili lang mag-post sa social media kay na mag-uusaya sila mag-post sa social media kaya dili na tinuod. So kandakan na siya investigation para masutan nato kung tinuod ba or dili. And then kung ma-found out nato na tinuod and then ma-identify nato ang kanilang mga suspects, ito kailan og kaso sir. Dili lang kay once na ma-recover ang item, especially sa mga theft cases nato sir, is dili na ta mo kalog kaso. Isa ko na siya sa makakuan sir no, makadismaya sa mga PNP personnel nato, especially investigators, just in case na ma-recover ang items, dili na mo kalog kaso. Then mga awat na po itong kawatan o kanang lain na po nga biktima. And then sa sir, para dili pud ka mabiktima sir no, atong likayan halikay ta sa mga areas na ikaw lang maglakaw sa mingaw nga lugar, magstay dapat answer no nga na kung maglakaw ka especially this oras na sa gabi kadlaw kung pwede lang na kay kakuy sir no. At di man nato maingon nga dili safety ang Davao pero dili lang na magkumpiyansa sir. Ang Davao City is safe country sir no, as the safest city sa Pilipinas, pero dili lang niya punta mo kumpiyansa. Do safety man ang ato ang lugar sa siyudad sa Davao, pero matawag sa kanato dapat ko binantayan sa pamilya. Kasi makatakot ko, with regards sa nabagos sa kuha nangungunin sa ilahan kasuko o ilahan yung pagkas sa need to be broken tapos sa matal sa pinang part. Kasi ako pasabot na dapat na zero tolerance sa mga po dahil unpreventable circumstances na mo tagaytay sa kasamo o sa mga retaliation kung magdali na tayo mga tulong, rally, or hindi ka katong mga peaceful rally na contact din sa pamilya. Yes sir, based on observation ng po nato sir no, sa mga nagkakanda o ng rally, tulong-tulong, wala man tayong mga reported incidents reported sa ato mga stations. And sa akong giingon sir no, sa statement sa ato ang acting city director, Police Colonel Arif, to those individuals na involved sa criminal activities, illegal activities, no mercy ang ato ang acting city director sir no. Once ka involved ka sa criminal acts or criminal activities, ang ato mga stations as per instructions sa ato ang city director is to file a case at the office of the city prosecutor para dili na once or no dili siya pamarisan sa uban, dili na pud siya makahimo pa og lain sa laod sa uban. So sa kangingon sir, based sa ato ang observation sir with the rally, wala tay recorded incidents sir. And then
no mercy to those individuals involved in criminal activities. What ano po in regards sa mga units na within the jurisdiction sa tuwang tapos sa office, doon yung report ng turista, regardless kung foreigner ba or local, na syempre may mga unpredictable circumstances na siguro may nawalaan o hindi ka katong nag-take advantage ang sa tao para naman siguro na hindi ko yun sa lahat for that reason. Ito na ba tayo nakita na reported incidents na stranded na mga turista with some petty crimes or hindi ka katong mga billion na ito kaya ng mga circumstances. So far, sir, based sa itong monitoring, sir, with the 19 police stations and supporting this Cebu City Police Office, wala tayong natala, sir, no, na-record ng mga turista, mga visitors from other places, sir, na ay hitabo sila, during silang pag-visit diri sa Davao City. So, ang nagyod diha, sir, once nga naka sa Davao City, safety ka, maunang kailangan natin sustain diri sa Davao City, sir, no? Ka-proud nato nga one of the safety city staff sa Pilipinas, ikaduha ka, maunang challenge na sa Davao City Police Office na maintain ang safety rin sa atong syudad. And so far, sir, wala pa'y complaint received ang ato 19 police stations na yung mga bisita nato, turista from other country na nabiktima dito sa ato ang area of responsibility sa Davao City. Doon ba tayo nakita ng foreign incidents na regards sa pagkalangigit sa ibang ng droga, lagi na sa mga kontrabando na adoption, upon lakbayan, caught off guard sa mga illegal na transaction ng mga namin yung record atong mga wala sila pakialam about sa safety in the jurisdiction sa Davao City Police Office. Yes, sir, naman tayo mga po-answer ng control borders like sa Turil, Kalinan, and Bunawan. Natay mga instructions sa iguad, dagan po tag mga na-confiscate ng mga illegal na droga, dili lang tag thousands or no, sa ilani, millions pa. Umikan sa ato ang strengthen nato, sir, no, ang mga giganap nato nga checkpoints during sa pagsulod nila sa area of responsibility sa Davao City. So, naatay mga na-confiscate ng mga illegal na droga. Ang ato alam din sir, no, nga ang information received by the sir, mga kapulisan nato, especially the station commanders na individuals seizing drugs, illegal drugs, is kanunay, sir, no, sa ingon sa ato ang city director, sir, daghan og kanang nahimo ang ato ang community sa ato ang campaign against illegal drugs. So ato alang gid sir na result ng pagtinabangay kaysa kung iingon, sir, once madaghan og kanang illegal drugs sa ato ang spread sa Davao, datang krimen. And so far, sir, sa Davao City, sir, ang per gram sa Shabu is 6,800. Pasabot ana mahal, so lisod siya isulot, lisod siya distribute within the area of responsibility sa Davao City. Mas, Kadaghan na bitaw ang nagsulod ng dakpan ba sa checkpoint traffic. So, kung dili siya strict ang atong checkpoint, daghan makasulod. Yes, sir, sakto na, sir, no? Nagpasalamat ko sa ato ang partner, sir, no, sa Task Force Davao, especially sa pagkandak inspection sa mga tao na musulod diri sa atong area of responsibility. Nagpasalamat anan, sir, kaya kailangan yun, sir, na ang pagtinabangay, ang collaboration, sir, no, sa ato ang partner agencies para ma-eradicate, dili ng staff, at least ma-lesson, sir, no, na dili ingon nga daghan jud kayo rampant ang illegal drugs sa atong syudad sa Davao. And sa akong giingon, sir, per gram is 6,800, kasabot na mahal. So, dili siya ingon ng prolag asin na palitan ng shampoo sa atong syudad sa Davao. So, result siya i-distribute in spots ang shampoo sa atong responsibility. And so far, sir, ang atong campaign against illegal drugs naman sa Davao City Police Office, so layon lang, sir, no? And daily ang ato ang posting sa ato ang DCPO official Facebook page. So, isang ginagmay, naalang gihapon, ato ang nabigiboton para dili na siya daot pa sa utop sa mga magamit, sir. Ibig sabihin sa ganit siya sila, makita ko dito sa mga checkpoint. Baka ng Yes, checkpoint sir. sa task force, ma'am. Napoy police dyan. Nay police, sir. Nay police, sir. Partner ang task force sa Davao City Police Office. Bisa lang pala sa sila, madakpang yun. So, still makasulit. Yes, sir, kung naagong kay illegal
contraband na dala na sa inyong posisyon, dili mo ka ano na, Utang. di ka manimutan. So, para po yung nag-pansin mo ko. Obserbahan sa mga tipo. Isang rin sa sila. Tungkol sa stricto kasudlon, matakpan yun. Ako mas mo garagal-dalhan. So, stick with that tipo. Kami, tama lang na ako ang lighter ko. So, Thursday, ako na ang pagsulod na ako sa media, ako na ang people ko siguro pagbalik sa mga mass gathering. Kung sa proficient sa inyong ating galing pamakbak sa siyempre on behalf sa mga previous and current city director, tayo din kang Police Major De La Rey o Police Major Jessica Gaspan. Gusto lang na kung mabalat how proficient you are in delivering mga information compared to the previous spokespersons. Huwag naman na. Adilita na sir, no? Dili na tayo kumpara ato ang kaugalig nun sa, especially yung mga senior officers na po na. So, lahi-lahi man taog ka ng style, sir, no? So, si Ma'am Gaspan, ito yung style. Si Ma'am Kat De La Rey, ito yung style. Si Ma'am Rose Aguilar, ito yung style. So, ako, sir, na part sa karon na spokesperson at the same time PIO sa Davao City Police Office. Buhaton na po, sir, yung sa trabaho isip PIO. Sir, to provide information sa inyong mga isip media para ma-share po ninyo sa publiko sa kung saan status sa atong peace and order sa atong sulod sa Davao. So, hindi natin na itago, sir, no, para po aware ang atong mga peace and Davao news kung sa ilang pag-abuhaton. Especially ang ato ang cultural security. So, gina-remind natin na pero may financial impact sa ato ang peace and order sa atong sulod sa Davao. So, as PIO, sir, at the same time spokesperson, on behalf sa ato ang ating sila director, Police Colonel Arif, ako, sir, si Police Captain Hazel Caballero Tuazon, andang mo hatag o ka ng information sa inyong mga isip media, kayo mo ng trabaho, sir, no, for the public to know, kay right na, katugod na sa kanan na makabalog mo sa sitwasyon sa ito ang nasunod sila. At kung magaling ni Thomas kay Basel, lalo yung kuling ako. Kung layo ko rin sa mga video. Aba naman tayo, like, freedom of expression to the namin kaya ito sense na ginalimitahan na lang nga ito kung sa'yo angay mo sa'yo pasapot sa rin ng pamantala. So, like... As long as ganahan ko mo sa kuha, sir, as the spokesperson ng PIO. Nara ko, sir. Hindi mong lupod. Actually, kayo naman ko yung instances na wala na ay medyo intimidating katong mga ko sa ko din naman napag-usap ko kay tungod wala man niya sa inyong trabaho as long as na may for immediate release for the public consumption sa namin masaya. Tomas. And so far siguro karon, sir, ano ba sa mo kanang ginahanda mo sa home style or whatever sa inyo? Siguro yung media, ma'am, hindi na sa mga spokesperson. Kaya Kana, hindi sir. lang makakuha ang media sa mga informasyon kung siya nagkakitabo sa syudad. Yes, sir. Yung mong diulitan. Pero sa nahimong tigpamambak di city o ma'am sa kung nakita ko ikaw dugay na kapag binangga ka sa mapuli nga city director. Hindi ka pulihan. So More than 2 years na ko, sir. mo gani mo ang bubang ikaw ata ang pinakadugay karon di ko ka buhingan ni Sir Wari. So sa ato pa maayo ang imong pagdala sa paghatag sa impormasyon sa media para po ma-share sa taga-media ang mga Yes, sir. information na nakuha gikan sa inyo. Yung sa mga accomplishment reports ninyo, mapaabot sa mo, ma-share ko na mo sa katauhan. Yes, sir. Daghang lang po salamat ang Davao City Police Officer, especially in sir, pag-disseminate mo sa mga accomplishments sa Davao City Police Office. Importante ayo ang media sa sir, ang partnership sa media o sa police sir, especially sa Davao City Police Office. Kay kung kami lang good sir, marag limit sir no, limit ang honesty sir. Unit sa DCPO na mag-spread sa information na kailangan ma-disseminate sa katauhan. So, through ano sir, sa media, kada adlaw mo na sa kahanginan, so mas kung ayaw ang relasyon sa kapulisan sa local media.
sa ilahin natin pangutan na kabalo kong mag-isimo sa daghang mga media na nag-aatang ko. Marami katulong namin ang hindi ko ka-ingon na gusto ba nila mag-tell. Pero kani, last on their end, doon na ba yan na pakamtang o administrative case sa members na polisan na medyo nag-voice out sa ilang frustration na against sa isang pangampanggapanan sa Bangladesh. Pila din na kung ang police vlogger, which is yun lang unta na mantanan, pero syempre may ibang mga instances na crossing the line beyond sa control na di aon sa polisiya sa ating kapulisan. So far, sir, based sa answer no, record, sir, no, wala man tay PNP personnel from Davao City Police Office na to ang na-filean, gumikan kay nakalapas sa answer no, kung sa may i-vlog niya, especially sa vlog or any other action, sir, sa ato ang DCPO personnel, no? Wala tayo record ano, sir, nala siguro sa pero outside na sa kuan sa DCPO, pero sa mga instructions sa ato ang high headquarters, wala tayo na file ng mga kaso, sir, na nag-violate ng ato ang DCPO personnel. So, sa itong pagkakalibig ng television o na pag-aanalan pa kayo ngayon na pag-aanalan magunahon yung mensahe na sa akong magalantaw, mga nabawin niyo kung sa mga di taga-Davao na lumaw sa akong syudad. Muna oras, ulit na pinagin sa Rizal Caballero Paso. Yes, sir, from Davao City Police Officer, no, in behalf of our Acting City Director Police Colonel Manan Caracas Muarip. Kami, sir, sa Davao City Police Office is kanunay gud ni mga ngayon tabang public community, especially in our campaign against illegal drugs and other focus crimes na kailangan nato pagabuhaton, sir, no. Kaya nga to ang programa mo, sir, sa peace and order dili sa pag-iingon, sir, dili lang trabaho sa ato ang Davao City Police Office personnel. Dapat involved diha ang atong barangay officials, the community, and with the support of our local government unit. Unta, sir, ang partnership, sir, no, kanunay para mas mulambo pa ang ato ang mahal na syudad sa Davao, sir. And then napasalamat, sir, no, ang ato ang Acting City Director, Sir Police Colonel Muarip sa mga suporta na hatag sa Davao City Police Office from the community. And unta, sir, sa ato ang bagong City Director, ang suporta kanunay from the community is atong ihatag, sir, sa ato ang City Director. Kaya sa pag-iingon, sir, kung gihan ang ato ang City Director, kailangan nato ang suporta para sa iya. So, para maging sir, ba, and ang positive ang mga resulta sa mga programa na kailangan ko na ibuhaton sa ato ang City Director, kaya nato siya yung mga adagang plano, sir, no, when it comes to peace and order di sa Conference sa Davao. Kaya sa giingon ako, sir, one of the challenges sa Davao City Police Office is to sustain kung unsa pa karon nga naa di sa Conference sa Davao sa ato ang peace and order. So, kailangan ng partnership with, sir, no, pili lang trabaho sa DCPO ang peace and order kundi involve ang Salamat kayo sa pagkakawal na ihatag ka namin, Police Captain Vincent Marshall na spokesman sa Davao City Police Office. Kung Tomas, base na kaya hindi vision na kaya mensaheng pagpanakos na tuwang vision. Hindi ko matapos kung sige mo interview. Hindi vision. Many vision. Okay, so, closing remarks. Salamat kayo sa mga ganito. Parang mga panahon na o minawag ni na nakapagod mo sa imakal ng eleksyon, hindi at ang nakmo, dahil sa pinagdan, tayo hindi sa nakaunan. O di nakapagod sa mga kapitan sa elektron na media forum na nakasagot us sa Facebook page, YouTube channel, o kami, ang mga 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 isip pagpanalilit, hindi vision, Tomas Canoy Abatsenya Jr. o live ta sa atong Facebook o YouTube channel. inigawa na niyo ko sana dahil marami pa man para level yung moderation hanggang sila bigyan sila vision sa mga ibang mga isunanan na hindi na ko ikaw talaga na hindi na ko talaga sa
bakit? Ayaw